Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, naitanim sa ating mga kaisipan, nakikita natin, napapansin natin, naririnig natin na ang taong matalino ay magaling magsalita. Magaling magsalita ng English o magaling magsalita ng Arabic o kaya ay mayroong diploma o maraming mga natapos sa kanyang pag-aaral. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan nating baguhin ang ating pananaw pagdating dito, mga kapatid. Kasi hindi ang matalino ay ang taong magaling magsalita ng English, Arabic, o anuman ang mga diploma na kanyang natamo o kanyang nakuha. Sapagkat ang matalinong tao, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay naglalakbay, siya ay naglalakad, at hindi lamang ang kanyang nakikita ay kung ano yung kanyang mga nadadaanan o kung ano ang kanyang mga kaharap o mga nasa kanyang paligid. Kasi ang kanyang nakikita ay hindi naaabot ng kanyang mga matatingnan. Ang kanyang nakikita ay napakalayo. Kahit saan siya pumupunta, kahit saan man siya naroroon sa kanyang paglalakbay, ay ang nakikita niya ay napakalayo. Ano itong napakalayo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ang kabilang buhay. Ang nakikita niya ay ang kabilang buhay. Ang sinumang tao sa kanyang paglalakbay, ang nakikita niya ang kabilang buhay, ay maganda ang kanyang patutunguhan. Siya ang taong matalino. Mabuti ang kanyang ugali, mabuti ang kanyang pagiging Muslim, mabuti ang kanyang pagkatao. Sa isang nabanggit ni Abdullah bin Umar, si Abdullah na anak ni Umar bin al-Khattab, kalugdan silang dalawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, "Kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam." Isang araw ako ay nasa tabi ng sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ay kasama ko ang sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar, at dumating sa kanya ang isang lalaki na mula sa mga ansar, lalaking taga Madina. Fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam, at sinalam niya, binati niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, ya Rasulullah, pagkatapos ay kanyang sinabi, usugo ng Allah, ayyul mu'minina afdal, alin sa mga mu'min ang afdal, ang pinakamainam, ang higit na mainam? Lahat ng mga mu'min ay mainam, pero alin sa kanila ang pinakamainam? Qala ahsanuhum khuluqan, sinabi ng propeta, ang pinakamainam sa kanila ng pagugali, ang pinakamainam sa kanila ng kanyang pagugali, siya ang pinakamainam sa mga mananampalataya o sa mga mu'min. Qala fa ayyul mu'minina akyas, sinabi ng lalaking ito, at alin sa mga mu'min, sa mga mananampalataya ang akyas? Ang ibig sabihin ng kais ay al-aql. Al-kaisu bimana al-aql. Alin sa mga mu'min, sa mga mananampalataya ang pinaka
matalino. Pinakamatalino. Qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dhikran. Ang pinakamatalino sa mga mu'min, sa mga mananampalataya, ay ang sino man sa kanila ang maraming pagbanggit, maraming pag-alaala, paggunita sa kamatayan. Aktsaruhum, ang sino ang pinakamarami sa kanila, lil mauti dhikra. Maraming pagbanggit, paggunita sa, ibig sabihin ay kamatayan. Laging binabanggit, laging ginugunita, laging inaalaala ang kamatayan. Sa ating pamumuhay dito sa mundo, ay para tayong naglalakbay. Habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, ay tayo ay naglalakbay. Kaya sa ating paglalakbay, ang matalino sa atin, higit na matalino sa atin, ay hindi lamang ang kanyang nakikita ang mga kapaligiran o ang kanyang mga kaharap, kundi ang nakikita niya ay napakalayo. Napakalayo ang kanyang nakikita. Aktsaruhum lil mauti dhikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. At ang pinakamainam sa kanila, ba'dahu, sa kanyang paggunita, after ng kanyang paggunita, pag-alaala sa kamatayan, isti'dadan ay pinakamainam ang kanyang paghahanda. Iniisip niya, inaalaala niya palagi ang kamatayan at ang pangyayari sa kabilang buhay. Dahil doon ay napakarami ang kanyang mga paghahanda. Ulaikal akyas. Yun, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga taong mga matatalino, higit na mga matatalino. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Unang-una na nabanggit sa hadith na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na kasagutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, higit na mainam sa mga mu'min, mga mananampalataya, ay ang pinaka mainam, mabuti ang kanilang pag-uugali. Ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, mabuti ang pag-uugali natin sa bawat isa, ang pakikitungo natin sa bawat isa, kasi yan naman ang itinuturo sa ating pananampalatayang Islam, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Bagamat lahat tayo ay may mabuting pakikitungo, may mabuting pag-uugali sa ating kapwa, bilang mga Muslim, sa mga tao. Pero ang higit na mainam sa sino mang taong mga mananampalataya, mga Muslim, na mabuti ang kanilang pag-uugali, ay ang pinakamabuting pag-uugali sa kanyang asawa. Kaya kung mabuti ang ating pag-uugali sa ating mga kaibigan, sa mga tao, ang pakikitungo natin, ay mas dubli-dublihin natin ang ating mabuting pag-uugali o mabuting pakikitungo sa ating mga asawa. Sa ating mga asawa. Napakaraming mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa na nabanggit ni Propeta Muhammad bilang kasagutan sa lalaking nagtanong sa kanya, ay ang pinakamatalinong tao ay ang taong, ibig sabihin, laging ginugunita ang kamatayan, ginugunita ang kabilang buhay, at ibig sabihin siya ay naghahanda ng pinakamainam na paghahanda, pinakamaraming paghahanda pagdating sa kabilang buhay. Ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, hindi lamang sinasabi natin palagi ang kamatayan o hindi lamang sinasabi natin palagi ang kabilang buhay, kundi pinaghahandaan natin ito. Sa anong pamaraan ng ating paghahanda? Ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nating paghandaan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, maintindihan natin ng tama, ng wasto, ang ating pananampalatayang Islam, ang relihiyong Islam. Maintindihan natin ito mabuti, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Tayo ay nagbabasa ng Quran, hindi lamang para matuto, kundi bilang paghahanda natin sa kabilang buhay. Tayo ay nag-aaral ng Islam, hindi lamang para matuto, kundi bilang paghahanda natin
sa kabilang buhay. Tingnan ninyo mga kapatid, tayo ay nagpapakain, tayo ay lahat ng ating mga ginagawa ng mga pagsamba sa Allah, mga kabutihan, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ginagawa natin ito bilang paghahanda natin sa kabilang buhay, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi natin ito paghandaan sa abot ng ating makakaya, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabutihang pag-uugali natin, mga kapatid, ay hindi lamang sa kabutihang pag-uugali natin sa ating kapwa ay yung hindi tayo makagawa o makapagdulot ng masama o makapagdulot ng kapinsalaan sa ating kapwa, kundi kabilang dito sa mabuting pag-uugali natin sa ating kapwa ay madipinsa natin ang ating kapwa laban sa mga tao na nagdudulot ng masama para sa kanya. Huwag natin kalilimutan, lagi nating isipin na tayo ay naglalakbay lamang dito sa mundo. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating takdang oras. At ang lahat ng mga ito ay napakaraming mga pagsubok. Sinusubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biruin natin na yung mabuting hangarin natin, yung mabuting gusto natin, yung mabuting gagawin natin ay hindi natin nagagawa. Kasi sinusubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinusubukan tayo. Ang tibay ng ating pananampalataya, ang tibay ng ating paninindigan, ang kamatayan, ang buhay natin dito sa mundo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladhi khalaqal mawta wal hayah. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha niya ang kamatayan. Nilikha niya ang kamatayan at nilikha niya ang buhay. Ang kamatayan at buhay. Ibig sabihin na yung kamatayan, dito sa mundo tayo ay mamamatay at ang pagkabuhay natin sa kabilang buhay kasi wala ng kamatayan sa kabilang buhay. At kabilang din sa kahulugan nito, nilikha niya ang kamatayan dito sa mundo at ang pamumuhay natin dito sa mundo. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Upang kayo ay subukin. Liyabluwakum, upang kayo ay subukin. Ayyukum ahsanu amala. Kung sino sa inyo ang pinakamainam ang kanyang mga gawain. Pinakamainam ang kanyang mga gawain dito sa mundo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi ang resulta ay pagdating sa ibig sabihin ay kabilang buhay. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, mabuting pag-uugali at matalinong tao, matalinong Muslim, higit sa lahat ay matalinong nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit wala kang mga diploma, kahit hindi ka magaling magsalita ng anumang mga salita ng ibang mga bansa o anumang mga salita ng mga tao, ikaw ay higit na matalino kung lagi mong naiisip sa iyong pamumuhay ang ibig sabihin kamatayan, ang ibig sabihin ay kabilang buhay. Kasi kapag lagi mo itong naiisip, hindi mo napapabayaan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang iyong pamumuhay dito sa mundo. Hindi nasasayang ang ating pamumuhay dito sa mundo kasi lagi nating napaghahandaan pagdating sa kabilang buhay. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.